Title, Ang Samahan sa Dilim. Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno ng niyog at mangga, may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Kilala iyon ng mga taga roon bilang bahay ng samahan. Ayon sa matatanda, dati raw may isang lihim na grupo na nagtitipon doon tuwing hating gabi. Hindi sila ordinaryong samahan. May mga bulong na nagsasabing gumagawa sila ng kakaibang ritual, mga ritual na hindi dapat ginagawa ng tao. Pero dahil matagal na iyon, unti-unti ring nakalimutan ng mga tao ang kwento. Hanggang isang gabi, si Marco, isang college student na mahilig sa adventure, ay napunta sa baryong iyon para gumawa ng vlog tungkol sa mga lumang lugar na may misteryo. Doon tayo pupunta, sabi niya sa kaibigan niyang si Lito habang tinuturo ang lumang bahay. Sigurado ka? Sabi ng mga tao dito, may kakaiba raw dyan, sagot ni Lito. Ngumiti si Marco, mas maganda ngayon, mas maraming views. Bandang 12:00 ng gabi, pumasok sila sa bakuran ng lumang bahay. Sira-sira na ang gate at kalaw-angin ang mga bakal. Tahimik ang paligid, at ang hangin ay malamig kahit tag-init. Pagpasok nila sa loob, napansin nila ang kakaibang simbolo na nakaukit sa sahig, isang bilog na may mga marka sa paligid. Parang ritual circle, bulong ni Lito. Sa gitna ng bilog, may isang lumang mesa na may kandilang matagal nang natunaw. Habang nagfi-film si Marco, may narinig silang mahina na tunog. Parang may kumakatok sa kahoy. May tao ba dito? Sigaw ni Marco. Walang sumagot, pero narinig ulit nila ang tunog, ngayon ay mas malakas. Biglang gumalaw ang isang pinto sa dulo ng sala. Dahan-dahan itong bumukas. Hindi ko gusto to, sabi ni Lito habang nanginginig. Lumapit si Marco, hawak ang camera. Pagbukas niya ng pinto, nakita nila ang isang basement. Mabaho ang hangin, parang may nabubulok. Pagbaba nila sa hagdan, nakita nila ang isang silid na puno ng lumang upuan na nakaayos paikot. Sa gitna nito ay may malaking bilog na guhit sa sahig, pareho ng nasa taas. At sa pader, may nakasulat na mga pangalan. 12 ng pangalan. Pero may isang bagay na mas nakakatakot. Sa pinakailalim ng listahan, may 2 bagong pangalan na parang bagong sulat. Marco, Lito, hindi tayo nagsulat niyan, bulong ni Lito. Biglang namatay ang ilaw ng camera. Kasabay nito, narinig nila ang mahihinang bulong sa paligid. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Parang may mga taong nakaupo sa mga upuan, kahit wala silang nakikita. Unti-unting gumalaw ang mga upuan. Langit-ngit, parang may mga taong umuupo. Sumali na kayo, bulong ng isang malamig na boses. Matagal na namin kayong hinihintay. Tumakbo sina Marco at Lito paakyat ng hagdan.
Nanginginig ang kanilang mga kamay habang hinahanap ang pinto palabas. Pero pagdating nila sa sala, iba na ang itsura ng bahay. Ang mga dingding ay may mga bagong simbolo. At sa paligid nila, may mga aninong nakatayo, 12 anino na nakasuot ng mahabang itim na damit. Simula na ang pulong, sabi ng isang anino. Unti-unting nagsara ang mga pinto at bintana. Walang takas. Kinaumagahan, may mga taga-baryo na dumaan sa lumang bahay. Napansin nilang bukas ang pinto. Pero walang tao sa loob. Wala sina Marco. Wala si Lito. Ang tanging nakita nila ay isang lumang mesa na may 12 kandila. At sa tabi nito, 2 bagong upuan. Parang may hinihintay na muling pulong ang samahan sa dilim. At sabi ng mga matatanda sa baryo, kapag may bagong pangalang lumilitaw sa dingding ng bahay na iyon, ibig sabihin, may bagong miyembro na naman ang samahan.